Magandang araw mga kabiyahero. Nandito po tayo sa ito pong kinatatayong kong ito ay sa San Juan Bridge tayo dito sa Laguna. At napaka-exciting po mga kabiyahero ng lakad natin ito dahil yung po isa sa subscriber natin ay ating bibisitahin ang isa sa property niya. At para ma-share po natin ang ating kaalaman base sa aking karanasan batay sa pagtatanim ng root crops at saka ng iba pang mga halaman. So mga kabiyahero, samahan niyo po ako sa lakad kong ito at tinitiyak ko sa inyo na masisiyahan kayo. Kabiyahero, nandito na tayo sa Alaminos, Laguna. So ang sunod na bayan dito ay yung tunay na destinasyon natin sa San Pablo City, sa Barangay San Crispin mga kabiyahero. Mga kabiyahero, malapit-lapit na tayo sa ating pupuntahan. Lalapit na ang pagbibisita sa property ni Sir Nelson Bondat. Kaliwa na kamo tayo sa hamon-hamon. Okay, tama yan. Good morning. Mga kabiyahero, nandito na tayo sa lugar ni Sir Nelson at pupunta na tayo sa kanyang property mga kabiyahero. Abang-abang na lang po. Ano pa kapatid ko? Nandito na. Ay, pagpindahan ni Sir Nelson? Sino ka pa din makausap? Si Mami ho, ara? Si Mami daw, si Mami Lan. Ano yan? So yan mga kabihero, nandito na tayo sa ano. At yan, may ang mga seedling na papaya ni Sir Nelson. Dito na, gaganda, malulusog siya.
Dahil palang rambutan. Ayan na po. Tara na. Ay, anong gagawin pagkain? Baka wala akong alam. Ay, Hindi, pabibisita lang sa akin yung kanyang lupa nga to. Yan ang biga. Yan, ba't ba nakakaganyan? Struck by lightning, you make light. I'll keep swimming right across the sea. Won't stop dreaming of what we could be. Okay. So mga kabihero, pupunta na tayo dun sa gubat ni Sir Nelson at ang kasama natin ay si Boss Ray. Ayan, siya po nating magiging tour guide. Sir Nelson, ito po ang tour guide namin, si Boss Ray. Dahil kaya po kayo nagsama ng isa sa expert din sa luya, gusto ko po maging ika nga po, maging double persa ang ika nga yung kaalaman namin para maituro sa inyo pagdating sa mga root crops. Ito po ay magta-time din si Tres Planters. Bali isang vlogger din po siya. So yun, punta na po tayo sa gubat. Tayo po mauna dahil hindi namin alam yung daan. kabarim Si- dati. Punta din tayo doon. Doon sa tataniman ko. Ah, i-guide. Makasama Ako po ang tenants din po doon. Ano po pangalan niyo? Tatlong pinansi dito eh. Tatlong tenants kasi dito. Lade. Yung akin dito. So yun mga kabiyahero, Papag-aral. Ito maganda kasama dito din sa natin akin. si Sir Lade. Oo. Kaya Vlogger din ako eh. Sikat na rin eh. Ako yung nagbayran sa Wawawin. Anong pangalan po? Yung magsasaka. Anong pangalan po? Dakilang magsasaka. Sir Nelson, nandito kami sa farm mo na malapit sa kalsada. Kaya mapapansin mo, may mga tanim na pechay sila. At saka yung papaya. Namumunga na. Sir Nelson, marami ka palang rambutan trees. Dami ng rambutan. Pakita mo yung food na. So yan po isa sa tanim ni Sir Nelson dito sa kanyang farm. Ang rambutan trees, yan po ay kung tawagin namin ay RR. Yan po ang pinaka first class na rambutan pagdating dito sa Laguna at sa Batangas. Sir Nelson, ito po, kasama na po natin yung inyong pamangkin, si Chinle. Na napakagwapo at healthy. Healthy lang po. Okay. Ano na bil? Ato, Belen. One red lady. Apo, relate po. Maganda yan. Magkano isang bilhin niyo? Hindi ko lang tiyak. Pinadaan pa dito? Meron po. Pinadaan pa dito. Tarno, Budakar. Trolley. Isa niyang basketball ang sinasabi mo. Ayun po, sa may barangay hall na. Daan mo. Ayan, dami ko lang. Kanina yan. Ay, ano yan? Ano pa kung pangalan na yan? Ay, Mga kabihero, kasama ng pag-exercise, naglalakad-lakad tayo punta doon patungo sa farm na ating
Tataniman natin ng luya, mga ube. So mga kabihiraw. Standby, standby. Yan, gusto niyo bumati kay Sir Nelson. Tito Nelson! Woo! Ayos na. So mga kabihiro, at itong lugar na ito na yan, kinaroroon natin sa ngayon, ito ay Laguna mga kabihiro. Nasasako pa ng San Pablo City, ang kapital ng mga prutas. Sari-sari prutas, rambutan, lansones, mga papaya, saging. So mga kabihiro, dito marami rin kayo makikita na lansones na iba't ibang variety tulad ng native, yung duko, lungko mga kabihiro. At yun nga mga rambutan, iba't ibang variety rin mga kabihiro nandito. So kung makapansin nyo mga kabihiro, hindi na itong lugar ng Laguna ay hindi rin ay iba dun sa lugar natin sa Batangas. At halos na makikita nyo dito ng mga halaman ay makikita din sa lugar ni Biyaherong Batanggenyo. Yan mga kabihero, ang ganda ng pinya. At ito rin ang isa sa produkto ng Laguna, ang pinya. Dito kayo makakakita ng napakagandang pinya at masasarap ang lasa, matatamis. Ayan, hindi pa lang panahon ng pamumunga niya. Bari, kung tatawagin natin siya, yan ay dumalaga. Yan, kung sa kawan ay malapit na siyang bumunga. So mga kabihero, feeling turista tayo ngayon. Tayo ay mamasyal sa farm ni ng ating kaibigan. Mga kabihero, matutunghayan ninyo ang view na ating pupuntahan para tayo nasa ika nga po Little Paradise. Laguna pa po yan. Sa Laguna pa rin po yung bundok na. Ang tanawin dito. Kami po eh. Nelson. Ano pala katay pala? Palay po. Si Nelson. Ito po ano, palayan at saka yung mga pispan, mga kabihero. Lipa. Vlogger po yung Mr. ko lang. Dati ako namimili dyan ng saging sa bitin. Meron kayo dyan. Pero may sakop na dito, itong lugar nito, Kalawan na. Kalawan Laguna. Ito lang banderiya niya si Mama. Sa Pablo, Kalawan. Ano natin mga kabiyahero ang paglalakad para lang mabigyan kayo ng kasiyahan at may pakita sa inyo magandang tanawin dito sa Laguna. Okay? So yung mga kabiyahero, yung palang ating kinatatayuan sa ngayon, ang tawag nila dito ay Kuweba. Kuweba ang lugar na to. Yun nga, nasa yan, lalakad tayo. Meron na. Dandanot, madulas. Pero pong lugar na ito, ang Kuwebang Daan. Nakakadaan dito yung pagka may hinahakot na kalakal, gamit nila kabayo. Ayan o, gaya ng daan ng kabayo. Dumi. Dumi ng kabayo. Kaya sabi ko iba. Doon. Kuweba.
Dami saging. Dami saging. Yan mga kabihero, para sa kaalaman ng lahat. Ito pong damong ito ay delikado po dahil sa ito po pag napalapat po sa ating balat, ito po ay masakit na makate. So mga kabihero, kung makakakita kayo ng damong ganito sa inyong mga farm, ay inyong iiwasan dahil ito ay lalo pagka masela ng ating balat, pwede tayo magkaroon ng rashes mga kabihero. Pagin po sa amin sa Batangas, ang damong ito ay lipa. Makati po yan, Makati. Ang kapatid ko, talaga magtatanim. Sa Quezon? Sa Lopez po. Sa Tanawan. Tanawan Quezon. Ah, sa Tanawan. Oo. Ano po yon? Paliba sa sanitizer mga ganyan. Pwede naman kahit wala ng kilid. Ito paararo ko kuya. Itong panabla. Itong panabla na ito paararo ko. Yun yan, pwedeng asarol na Yung lang. asaron na lang yun. Padayin. Ano pangalan? Sir Ladi? Oo, ladi. So, kabiyahero, nandito tayo sa yung sa yung farm. At ito nga na sa aking palagay, ito nga magandang taniman ng luya. At yung sa mga gilid, sa mga Ube. tulad ng mga punong kahoy, pwedeng lagyan natin ng ube. Yan po, pwede dyan. At yun nga sabi ni Sir Lade, mas maganda kung ipaararo to, yung ibig sabihin, ang gagamitin natin, kalabaw. Oo, flat po. Flat. Ayun. Ipa-plat-plat natin na para mas maganda. Yan po, pwede rin po itong itong kahilig na ito. Wait lang. Sir Nelson, dito po napakaganda luya sa dahilig na ito. Kahit mag-ulanan ay hindi titigilan ng tubig. Yan, tsaka po sa palagay ko mataba ang lupa dito. Ang gawin natin, plot by plot yung gawin yung sa paglilinis, hindi matungtungan ng luya. Halimbawa po, susukat tayo ng isang metro ito, isang metro. Ayan, isang metro. Gagawa tayo ng plot na kahit tatlong 2.5 meters o pwede naman kabihero ang paggagawa ng plot pagka luyang itatanim natin. Yun mga kabihero ang purpose doon. Kaya ipa-plot natin para sa paglilinis na hindi natin maiwasan na tutubo ang mga damo. So, pag tayo mag-aalis ng damo, kumbaga ito po ang plot. Yan po ang tabihan ng plot. So aabutin lang po natin ang damo para maalis natin. Hindi po kailangan na tayo tutungtong sa luyahan para maabot lang natin ang damo. So yun po ang purpose ko at magiging turo ko po kay Sir Lade. Ika nga po ay sa alin kaalaman po ito base sa aking karanasan ay maiwasan ang pagkasira ng luya. Kaya po ipaplat-plat natin. Yan. Katulad dito. Kapag dito ng saging na ito, dito po saging. Yan. Dito po papatak ang dito po papatak ang ating bangbang, yan po ganyan. Parang manggigit na sa saging. Para po hindi natin matungtungan ang luya, dahil ang luya po nasa ilan Lalo't higit pagka po yan ay may umaari, ay ang pag-aalis po ng damo niyan ay may oras yan. Yung po ipagpatak ng 11 o'clock po pwede na, wala na po yung hamog. Yung maaari hanggang alas 4 o hanggang sa kaya nyo huwag lang yung madilim na. Yun po pwede po yan. Yun po ay base sa karanasan ko sa pagtatanim ng luya. Kaya mga kabiyahero, napakaganda po ng farm na ito para po sa ating luya root crops. At kaunting linis lang po ito at po pwede nang i-prepare ang ating area para sa darating na May ay matamnan na natin ng luya root crops. At ito po si Sir Lade, ito po ang magiging parang siya po ang gaganap, tayo lang po ang ika nga ay magiging guide nila sa pagtatanim ng luya root crops.
Sir Lade, ano pong masasabi nyo kay Sir Nelson? Ayos po, ang payo mo sa akin talagang kuwang ko kasi ako isa rin magsasaka. Ayun, opo. Ganun talaga po tayo pamamaraan po ng magtatanim. Gusto nyo pong bumati kay Sir Nelson? Sir Nelson, nandito ako. Okay po. Ayos po yung paliwanag ni Sir. Biyay yung Batanggin nyo. Ayos po yan. Sir, ito po sa estimate ko ay papasok po dito ang 500 kilos na gayat na. Ika nga po yung basta itatanim lang natin. Ready na para sa ating gagawin plot by plot. Ika nga po itong lupang ito ay basal. Sir, wala pa pong itatanim dito Wala. ibang root crops? Wala. Yun, yun po maganda. Kung para po sa kaalaman ng lahat, ang maganda pong taniman ng luya root crops ay yung pong wala pong naitatanim patayong yung mga iba't ibang klase ng root crops. Dahil ibig sabihin po ang root crops po ay ika nga base sa aking karanasan ay mahigpit pong sumipsip ng grano ng lupa para daw maturuan namin kayo nung yung ika nga kaalaman namin sa pagtatanim ng luya. Siyempre ang gusto na-inspire sila sa aming pagtatanim ng luya at napanood niya ang ating video. So yan, at nakita ko naman ang kanyang lupa ay talagang po pwedeng tamnan ng luya. Kasi kaya din ang 500 kilos, palagay mo, kulang na. Kulang din Hindi, mga 500 ayos. Hindi, kuha mo tayo 500 na lang. 500 para may kundi. Sir Nelson, kasama po natin si Tres Planters at ito po ang isang magbibigay ng kaunting kalaman para sa katulad po ni na Sir Lade. Sa palagay mo pare, pwede ang luya dito. Pwede dyan. Sir, pwede po luya dito. Ang ganda po. Basal, ika nga. Wala pa raw na itatanim ditong root crops. Hindi ganito. Maganda po dito ay diin yung linisan na. Ayun nga po, inumpisan ko Oo. ng mawat. Tapos, ang ano ko rin, para malinis ko na, i-spray ko po ito ng grasero sabay linis. Huwag po sir. Wag. Huwag po grasero. Yun po hindi po, base sa aming karanasan, ay hindi po kami nagamit ng grasero. Pagtatam na ng gulo. Mahina ang lupa. Ay, nang sabi kasi ni Sir Leon, ay sprayin daw, baka para ano kayo sabi. Baka magkatama ang luya. Di kung anong maganda natin, Oo, para ano, ang aming kondi yan. Talaga. paararo na. Di pag natabas, araro na. Ayun nga. Tapos Ayun ang di, ano ko yun diyan. naman ho yun naman lagi kong bibisitahin. Mm. Parang ako magiging guide yung atin yan. At pagka yung Kung natubo anong ng maganda. luya at pagka may damo na, po pwede siyang alisan. Yun lang ho ang paraan diyan para Di sa hapon. Sasabihin ko na lang. yan nga sabi ko alas 11 ng tanghali Kainitan. hanggang sa wag lang dilim na. O pwede yan. Mga kabiyero, pupuntahan naman natin yung isang partida ng farm ni Sir Nelson. Doon daw sa may dampa. Ganda raw doon. Sama-sama tayo. Mga kabiyahero, shoutout muna po tayo. Shoutout po kay Chidli de Mesa at sa kanyang mga tropa, kay Franklin Reyes, John Carl Gapas, kay Sir Vlade, kay Ma Jerry, kay Ate Fe, at kay Ma'am Gladys especially, at kay Sir Nelson. Sir Nelson, shoutout po at mabuhay po kayo. And God bless. At maraming salamat po sa pag-invite ninyo at yun nga po, nakarating po 10 na aking pamilya at isang member ng Tres Planters. Nakarating po kami sa inyong lugar.